Reminders lang po no sa mga clients natin dyan na bibili ng pre-selling properties. Kapag sinabi po ng agent po ninyo na approve na po kayo, okay, na nasa reservation process pa lang po kayo or nakaka-reserve nyo pa lang and then approve na po kayo sa loan nyo, okay, hindi po totoo yun. Tandaan nyo po, ang Pag-ibig at ang bank, okay, nag-a-approve lang po yan kapag nakatayo na po yung property. So let's say po, sample po sa amin, yung 10,000 to 25,000 cash out only promo po namin, malilipatan mo lang yung property kapag na loan takeout ka na. Ibig sabihin po nun, approve na po yung loan nyo kay Bangko or kay Pag-ibig. So 30 to 90 days po yung process nun. So once na loan approve na po tayo, kami naman ang pumbahala mag-process nun, makukuha na po natin yung susi and then doon pa lang tayo mag-move in. Pwede na po natin magamit yung unit. Pero dahil po dun sa isang kwento nung aking client, okay, last time, nabahala din ako kasi nga baka yung ibang clients din natin dyan ganun din yung pinapangako ng ibang ahente, okay? So maging ano po tayo, check po natin maigi kasi baka mamaya, okay, nadadala lang po tayo sa sabi, ma'am, sir, approve na po kayo sa Pag-ibig or sa bank, hindi pa naman nata-turn over yung property, wala pang appraisal value si Bangko or si Pag-ibig. So much better po, okay, kapag pre-selling, reservation and then down payment, wala pa pong approval na nangyayari dyan. Ang nangyayari pa lang po dyan binubuo nyo pa po yung certain down payment, sample 5% or 10% na nire-require po ng developer ninyo. So kapag sinabing approve na, nagda-down payment reservation ka pa lang, hindi po talaga totoo yun. So iwas po kayo sa ganun, okay? Hindi po talagang totoong approve na po kayo. Siguro baka nasabi lang po yun ni agent niya para siguro maniwala yung client na approve na kagad siya sa Pag-ibig or sa bank. Okay, tandaan niyo po yung approval po nang gagaling po yan sa Bangko at sa Pag-ibig. Okay, ninonotify po si developer pati po si buyer na approve na po yung loan nila. Kaya mag-ingat po tayo na kapag pre-selling wala pa pong approval yan ng Bangko or Pag-ibig. Siyempre sigurista po yung mga yan. Okay, naninigurado po yan. Baka mamaya ilo-loan mo sa amin yan. O sige, ilo-loan namin yan. Okay, bibigyan namin kayo ng 80% appraisal value niyan. Hindi naman na turnover. O paano ka ngayon papautangin ni Pag-ibig o ni Bangko para bayaran yung total amount ng niloan mo kay developer? Wala naman nakatayong bahay. Ano i-collateral mo sa kanila, di ba? So, yun po yung ano doon, yung simple explanation po doon na ang approval po, nangyayari po yan kapag turnover na. So, yun nga, sinapol ko po sa inyo sa property na hawak ko na condominium na 2-bedroom unit na ready for occupancy. Kaya po siya mabilis malipatan kasi po, na-approve po kagad yung loan natin sa Pag-ibig or sa Bangko. So, yun po yung isa sa mga suggestion ko po sa inyo na maganda rin po talaga na may advantage din po talaga yung ready for occupancy. Lalo na wala pa po kaming down payment or wala kaming spot down payment like 10%, 20%. So wala nang kailangan buuin na ganong down payment bago po tayo makapag-move in or ma-take out ni Bangko or ni Pag-ibig. And good news, wala namang hidden charges or hidden fees kasi stated naman yung mga computation sa disclosure statement and open naman si bank din regarding sa interest rate, sa monthly mo, sa loanable amount mo. Okay? Kung may natutunan po kayo, just follow me. Puntahan nyo pa po yung aking account. Marami pa pong videos dyan na pwedeng makatulong po sa inyo. And kahit sa maliit na paraan, through sharing this kind of story ng mga nakakausap kong client, baka ma-experience nyo rin, di ba? At meron po tayong mapulot na lesson na pwedeng makatulong din po sa journey nyo sa pagbili ng real estate properties dito sa atin. Maraming salamat po. God bless. Huwag nyo po akong kalimutang i-follow at follow nyo na rin ako sa aking Facebook account, Byron Dinopol. Okay, and then huwag nyo po kalimutang mag-guard. Thank you and God bless.